Dumating na sa Switzerland ang mga delegado ng Iran at Estados Unidos para sa formal na negosasyon. Layo nitong bumuo ng pangmatagalang kasunduan sa loob ng 60 araw matapos ang paunang Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan noong nakaraang linggo. Sa panig ng Iran, dumating noong Sabado ng gabi sa Bergenstock Resort ang parliamentary speaker na si Mohammed Bagher Ghalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi. Sinalubong sila ng mga Swiss officials at agad na nakipagpulong sa mga tumatayong mediator ng negosasyon kabilang si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, igigit nila ang agarang pagpapatupad ng mga napagkasunduang obligasyon sa ilalim ng MOU. Sa panig naman ng Estados Unidos, pinangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang delegasyon. Kasama niya ang Special Envoy na si Steve Witkoff at si Jared Kushner na nauna nang dumating sa Switzerland upang asikasuhin ang mga teknikal na detalye ng negosasyon. Bago formal na magsimula ang pulong, nagtungo ang matataas na delegado sa isang silid kung saan gaganapin ang pag-uusap. Kapansin-pansin din na ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada na nagtipon sa iisang kwarto ang mga pinakamataas na kinatawan ng pamahalaan ng Estados Unidos at Iran para sa direktang negosasyon. Ayon sa mga opisyal, hindi pa nangyayari ang ganitong high-level talks sa pagitan ng dalawang bansa maliban sa mga pag-uusap na pinangungunahan ng Pakistan sa nakalipas na ilang buwan. This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. Ayon kay United States Vice President J.D. Vance, ang pagharap ng dalawang panig ay mahalagang hakbang upang malampasan ang ilang dekadang alitan sa pagitan ng Washington at Tehran. Layunin aniya ng negosasyon na magbukas ng panibagong yugto ng ugnayan sa gitnang silangan at maghanap ng mga praktikal na solusyon sa mga isyong matagal ng pinagtatalunan. What we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Ayon pa kay Vance, malaki na ang naging pag-usad mula ng malagdaan ng paunang kasunduan. We've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. Kabilang sa magiging pinakamahirap na parte ng negosasyon ang usapin sa nuclear program ng Iran, pagbubukas ng Strait of Hormuz, gayon din ang nagpapatuloy ng opensiba ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay Vance, nais ng Amerikang makamit hindi lang ang kapayapaan sa Iran kundi maging sa buong rehiyon. Bagamat aminadong hindi madaling maaabot ang nais na resulta, umaasa itong magkakaroon ng positibong bunga ang ginagawang mga pag-uusap. We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working at it. Samantala, nagbabala naman si US President Donald Trump na dapat itigil ng Iran ang pagsuporta sa mga armadong grupong kaalyado nito sa Lebanon. Sa isang social media post, hiniling ni Trump na agad na pigilan ng Iran ang mga pag-atake ng mga proxy forces nito at nagbabala na maaari nitong harapin ang panibagong hakbang mula sa Washington kung hindi matutuloy ang kasunduan. Nagbabala rin siya na maaaring magpataw ang Estados Unidos ng sariling toll o singil sa Strait of Hormuz kung mabibigo ang mga negosasyon at hindi masusunod ang mga napagkasunduan. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling kumpiyansa si Vance na maaaring magbunga ang mga pag-uusap kung magiging handa ang magkabilang panig na magbigay ng mga kinakailangang kompromiso. Peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace. Binigyan din niya na hindi agad masosolusyonan ng pulong ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out
what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. Ang magiging resulta ng mga pag-uusap sa loob ng susunod na 60 araw ang magsisilbing batayan kung ang paunang MOU ay magiging ganap na kasunduan o pangkapayapaan o mananatiling isang pansamantalang pagkaunawaan lamang sa pagitan ng dalawang magkalabang panig. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.